Pag-usapan po natin yung ating energy pyramid. Ito po ay nagpapakita ng flow of energy sa ating environment. Sun, ang only source of energy dito sa Earth. Ang kada level po ng ating energy pyramid ay tinatawag na trophic level. Sa pinakababa ay meron po tayong primary producers. Ito po yung ating mga halaman na siya ding tinatawag na autotrophs dahil po pwede po silang gumawa ng sarili nilang pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis. Sila din po yung may pinakamalaking amount of energy. After our plants, we have our primary consumers. In this case, we have our grasshopper. Sila po yung direktang kumakain sa ating mga halaman, kaya tinatawag din po silang herbivores. Pagkatapos po nito, ay meron tayong secondary consumer na siya naman pong kakain doon sa ating grasshopper. In this case, we have our frog. Ang ating pong mga secondary consumers ay po pwedeng maging carnivore or meat eaters or po pwede din namang maging omnivore, kumakain ng both plants and meat. And susundan ng kakain doon sa ating palaka na siya namang ating tertiary consumer. In this case, we have the snake. Kadalasan po, ang ating mga tertiary consumers ay mga carnivore. Kung inyo pong nakikita sa ating energy pyramid, only 10% of the preceding amount of energy is transferred. Kaya pag itatanong nilet kung sino yung may most amount of energy, yung ating pong magiging sagot ay yung plants. Meron din po tayong tinatawag na decomposers. Yung role naman po nila ay yung pagbalik ng nutrients sa ating soil sa pamamagitan ng pag-decompose or ng pag-decay ng ating mga dead plants and animals. Sa let po ay may tatanong ang source of energy sa ating ecosystem, which is the sun, ang iba't ibang terms ng ating organisms, kunwari producers, consumers, decomposers, and saprotrophs, a specific type ng ating decomposers. Tingnan po natin kung masasagot na natin ang katanungang ito.